Clap our hands to the Lord, brothers and sisters. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Deuteronomy chapter 30, verse 19. Sabay-sabay po tayo. Amen. I call heaven and earth to record this day against you, that I have set before you life and death, blessing and cursing. Therefore, choose life. Again. Again. Choose life. So ano yung pinili mo ngayon? Life. Praise the Lord. That both thou thy seed may live. Praise the Lord. Praise the Lord. Ako po'y naniniwala, kaya tayo nandito sapagkat pinili natin ang gawain ng ating Panginoon. Pinili natin ang Diyos. Praise God. Choose is an act of choosing between two or more possibilities. The choose between good and evil. A man has a free to choose whatever he wants. Yun nga, hindi pinakailaman ng Diyos eh. Sa Garden of Eden, yun nga hindi pinakailaman ng ating Panginoon eh. It was clearly stated that the God gave the Israelites two options, a negative and a positive. And they choose what lies upon them. Ano ibig sabihin? Basahin po natin. I call heaven and earth to record this day against you. Sabi ng Lord, that I have set before you life. Yun ang gusto ng Diyos sa tao. Nag-set siya ng life and death. Blessing and cursing. Therefore, choose life. Yun ang paalala ng Lord sa mga Israelita, mga kapatid. You need to choose life. Napakadali lang naman po eh. God gave us free will. Nakuha po natin, at yung free will na yan po ay hindi pinakailaman ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. This is the reason why God did not stop Adam and Eve to eat the forbidden fruit. Pwede niya namang stop yun eh. Pwede niya namang sawayin yung yung kaaway eh. Di ba? Pwede niya namang sabihin, oh Eva, huwag mong kainin yan. Di ba sinabihan na kita, no, huwag kayong kakain. At that moment, and at that time, pwede naman sabihin ng Lord yun eh. Bakit hindi niya ginawa? Nandiyan pa ba kayo? Yes. Although I know that because of the free will of man, the result will be dreadful and horrible. Alam ng Diyos kung ano yung mangyayari. Ng tao, kapag kinain ni Eva, alam yun, magkakaroon ng karamdaman ng tao. Magkakaroon ng kahirapan ng tao. Ano pa, magkakaroon ng poverty, broken relationship, at suffering sa mga tao. Kaya tingnan nyo mga kapatid, very rampant ang criminality, very rampant ang patayan mga kapatid. Pag pumunta ka na lang sa Pilipinas, kapag ginilitan yung tao, kala mo manok lang eh. Kapag nakita mo sa CCTV, barilin yung tao, gano'n na lang. Nakuha po natin? Ganyan po karampan po at kagrabe na ang mundong ito. Praise the Lord. This is, and the last one is, most of all, this is the number one reason why people are bound to hell. Okay, and why majority of them are now in hell? Because they have the free will na hindi pinakailaman ng ating Panginoon. In other words, whatever happens to your life, it is because of your own choice. Sabihin mo sa katabi mo, choice mo yan. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Ilang beses ka nagkamali sa pagpili? Marami. Nung nakaraan, pumili tayo ng presidente. Mali ba yung pinili natin? May parang. But in God's way, this is a God's way. Nandiyan pa ba kayo? Palakpakan muna natin ating Panginoon. Hallelujah. And we cannot blame God of our choice. Why? Sapagkat binigyan po tayo ng salita ng ating Panginoon. The Bible. Amen po ba? And that the Bible says this book of the law contains the mind of God. Amen. The state of man, the way of salvation, the doom of the sinners, and the happiness of the believers. Amen? Its precepts are binding and its history are true. Totoo po ang salita ng ating Panginoon. Hallelujah. It contains light to direct you, food to support you, and comfort to cheer you. Praise the Lord. Christ is the grand object of the Bible. Amen. Kaya ka nandito kasi naniwala ka sa Biblia. Amen. Pinili mo ang Biblia sa
madaling salita, pinili mo magkaroon ka ng kaligtasan para makilala mo ang ating Panginoong Jesucristo. Amen. Hindi ba kayo natutuwa? Amen. Tingnan nga tabi mo. Parang hindi natutuwa eh. Parang kalulungkot yun. Hallelujah! Salvation ang pinag-uusapan. Si Kristo ang pinag-uusapan. God is with you. Christ is with you. Hindi ka na yung dati. Nandiyan pa ba kayo mga kalalakihan? Happy Father's Day po sa inyo. Advance. Nakuha po natin? Kailangan ipag... Araw natin to mga tatay. Mamaya walang maghuhugas doon. Nandiyan pa ba kayo? Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. And it bodes the highest responsibility. Will reward the greatest labor. Hello mga lingkod ng Diyos. Kaway-kaway. Yes. Anong ginagawa po natin, kahit tagahukas ka lang ng pinggan, kahit taga-ayos ka lang ng upuan, kahit taga-sundo ka lang ng mga kapatiran. Hallelujah, hindi nakakalimutan ng Diyos yan. Praise the Lord. Kaya kayong mga bisita, sister, mamati ka tayo Ilocano ako. Mamati ka, praise the Lord. Because in reality, we do not know what is right and wrong. Yes. Di ba? Tingnan yung mga tao sa mga hindi mananampalataya. Kapag gumawa ng kasalanan, gano'n na lang. Bakit? In reality, they choose to do wrong. Done right. Nakukuha pa natin. Kaya nga tayo naging mananampalataya kasi ayaw na natin sa kasalanan eh. Sino may gusto sa kasalanan dito? Wala. Wala. Kaya ka nga nandito because you choose right. Amen. Choose mo yan! Amen. Choose mo yan! Amen. Amen? Amen. Praise the Lord! Hallelujah! Proverbs chapter... Okay, sorry. In reality, sa Jonah chapter 4 verse 11. Jonah 4:11. And should not I spare Nineveh? Bakit ano ba mayroong mga tao sa Nineveh? Mga makasalanan, mga pasaway, the great city, wherein are more than 6,000 persons that cannot discern between their right hand and their left hand, and also much cattle. Ano ibig sabihin? Pati yung mga hayop, hindi nila alam kung ano yung right and wrong eh. Kasi yung mga tao mismo, hindi nila alam eh. Amen? Ganun po kasama ang Nineveh. Kaya nung sinabi ng Lord kay Jonah, bakit mo pupuntahin dun? Anong pakailan mo dun, Panginoon, anong pakailan mo dun? Di mo naman anak yung mga yun. Ay sabihin ng Diyos sa inyo, anong pakailan ng Diyos sa inyo? Sa atin. Ano ba tayo? We are Gentiles. We are nothing. Yes, we are nothing. Sabihin mo sa katabi mo, wala ka pala. Wala ka pala. Wala ka pala. Wala ka pala. Useless ka para sa harapan ng Lord. Isa lang tayong basahan. Amen. Hallelujah. Malalaman natin mga kapatid kung sino yung unang pumili sa atin mamaya. Praise the Lord. That's why in Proverbs chapter 14 verse 12, there is a way that seemeth right unto a man, but its end is the way of death. I mean, there is the way seemeth right unto a man, but the end thereof are the wages of death. Ano ibig sabihin mga kapatid? May tingin. May mabuting tingin sa tingin ng tao. Yung marami doon tayo. Oh, may disco-disco doon tayo. May party-party doon, may lasing-lasing doon, mga tatay, doon tayo. Bakit? Akala tama eh, may piyesta doon. Piyesta marami. Ay, may bisita galing Manila. Ewan ang probinsya eh. May bisita galing... Doon ka na, papakit ka na. Nagawa ba natin? Kasi kapag tumibok na ang puso, sabi ni Ate Beth, maraming tinitibukan talagang puso. Naalala niyo yung kumanta ng sana dalawang puso ko. Ewan ko sa kung naging dalaw yung puso nun. Si torn between two lovers, mag-ingat tayo, malayo tayo sa pamilya. I came from that relationship before, yes. Alam po nila noon, alam po nila yung testimony ko mga kapatid. But God arranged everything because I surrendered my life to Him. Hallelujah. We may seem to have chosen what is right, but in the end, is failure. Ano yung dulo nun? Failure, kasakitan, heartache, even sometimes death. Di ba minsan mga kapatid nakikita natin, uy, bakit sa kumpare namatay na kasi mangot?
Huh? Oh, samaan loob na ano eh, nawalay eh. Ako po natin, usong-uso yan. Mamaya, malalaman po natin, nagigyan pa ba kayo? But why do the people, even Christians, stick to their own choice? Though they know it is wrong. Yan tayo. Come on, that's it. Minsan, alam na nating mali, pero Ginagawa pa natin. ginagawa pa rin natin. Choice mo yan. Amen? Hallelujah. That's the reality. Okay. Romans chapter 6 verse 21. Ano ang napala ninyo sa mga bagay na iyon na kinakahiya ninyo ngayon? Kamatayan ang ibubunga niyon. Ano ibig sabihin? Sa pagiging wrong choice po natin, minsan kamatayan pa binubunga. Joshua 24:15. And if it is sin, evil unto you serve the Lord, choose you this day whom ye will serve. Mamili ka ngayon sa araw na to kung sino ang paglilingkuran ninyo. Whether the gods which your fathers served that were on the other side of the river. Kasi kumuha sila ng God noon. Naalala niyo si Moises, umakyat siya. Pagbalik niya, may mga gods na sila. Bakit si Moises lang ba may karapatan makipag-usap sa Diyos? Kaya gumawa sila noon ng gods nila. Napakarami mga kapatid. Or the gods of Amorites, in whose land you dwell. But as for me, sinabi ni Joshua, as for me and my house, we will serve the Lord. Ano ibig sabihin? He chose God. He chose to serve God. Hallelujah. 24-21. And the people said, at sinabi ng bayan kay Joshua, hindi, kundi kami ay maglilingkod din sa Panginoon. At sinabi ni Joshua sa bayan, kayo'y mga saksi laban sa inyong mga sarili, na inyong pinili sa inyo ang Panginoon. O, tingnan nyo. Sinabi ng mga tao, yes, kami rin ang maglilingkod sa Panginoon. And now, sinabi ni Joshua, yes, kayo ng mga saksi ngayon na kayo ang nagsabi na kayo ang maglilingkod sa Diyos. Katulad din nung pagtanggap natin sa ating Panginoon yan eh. Katulad nung pagtaas natin ng ating mga kamay ng pagpunta po natin dito, maglilingkod ako sa Diyos. As for me and my house, I will serve the Lord. Amen. Praise the Lord. Yes, it is better na nakikita mo yung asawa mo habang nandarito ka sa ibang bansa. Yung asawa mo naglilingkod sa Diyos nandun sa Pilipinas. Amen. What a great testimony, brother. Praise the Lord. Ngayon, alisin ninyo, sabi niya, ang ibang mga Diyos na nasa gitna ninyo at ikiling ninyo ang inyong puso sa Panginoon na Diyos ng Israel. Alam ninyo mga kapatid, minsan ang pumipigil sa mga mananampalataya. Marami pa po tayong dapat isusuko sa totoo lang. Nakuha po natin? Amen. Yung spiritual warfare kanina, yung pride of life, lust of the flesh, lust of the eyes. Nakuha po natin? Ang dami natin isusuko. Dito sa Saudi Arabia, napakatindi ang tuksonet dito. Sa totoo lang. Amen? Pero kapag ang choose mo ay sa Diyos, I guarantee you, brothers and sisters, 100%, pagtunog ng trompeta ng ating Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Nandiyan pa ba kayo? Amen. Gusto nyo pa ba? Amen. Gusto nyo pa ba? Amen. Sa madaling salita, kapag pinili mo ang kalooban ng Diyos, kailangan mong itabi ang isang bagay na pinakagusto mo. Amen. Tingnan mo yung tabi mo. Yung asawa mo, tingnan mo. Asawa ha? Choose mo yan, ha? Brother Lorenzo, choose mo yan. Amen? Choose mo yan. Kaya kapag inaway ka, Lord, choose ko to eh. Amen? Sa pagpili ng mga mapapangasawa, yung mga binatang dalaga, si sister dalaga pa. Kapag pinili mo ang kalooban ng Diyos, hallelujah, ibibigay sa iyo ng Diyos yung karapat dapat para sa iyo. Praise the Lord. Ang tanong, karapat dapat ba yung asawa mo? Amen. Oh, mga tatay, karapat dapat ba yung mga asawa ninyo sa inyo? Amen. Kapag may nag-message sa inyo na kumusta at ibang number, tapos babae, sabihin mo, yung kinukumusta mo ay mabuti naman. Paalam. Oy, delikado yun. Diyos mo, kung Diyos mo pautangin mo.
Praise the Lord. Meaning, hindi mo mapipili ang kalooban ng Diyos nang hindi tinatabi ang isang bagay na pinakagusto mo. And what is the result? Proverbs chapter 12 verse 15. The way of a fool is right into his own eyes. Yan. Minsan mga kapatid, inaano natin yung hindi. Baka mamaya kalooban ng Diyos to eh. Ako pa natin. Hindi kasi ganito naman yung halimbawa, yung sitwasyon mo sa buhay. May nag-alok sa'yo ng trabaho. Kalooban ng Diyos to. Kalooban ng Diyos to. Ba't mo hindi mo na isang guni sa Panginoon? Hindi mo isang guni sa men of God? Noon mga kapatid, I tell you, sa aming mag-asawa, napakarami po naming failures sa decision making. Pero nung sumangguni na kami kay Pastor, unti-unti po kaming inaano ng Lord. Inaayos ng ating Panginoon. Amen. The way na lang na pagbalik ko po rito, kasama ko yung anak ko. Mahirap maging nanay, brother. Nanay, tatay. Napakahirap. Pero sabi ko, Lord, ito bang kalooban mo? Kasi humingi ako ng guide kay Pastor George. Kasi sinabi niya sa akin, dalhin mo dito yung bata. Mas magandang nakikita mo at katabi mo yung bata pagdating ng gabi. O kaysa malayo siya. Sige, sacrifice ko. Yung una, pagbalik ko, kapatid, napakasakit. Sabi ko, Lord, kaya ko ba to? Pagdating ni Mrs. sa Ireland, umiiyak pa rin ako. Hindi ko yan kaya, mahirap. Hanggang ngayon, nakasanayan ko na. Isang buwan, gigising ka ng umaga, mag-ayos ka ng damit ng bata, dadalhin mo sa paalagaan, pagdating mo sa trabaho, alas 8 hanggang alas 5, pupunta ka na naman doon, pagdating mo, ayusan mo na naman yung bata, papakainin, papatulugin. Hanggang sa nasanay na po ako. Okay. Sabi ng Lord, choice mo yan. Amen. Amen. Praise the Lord. Minsan may mga choice talaga tayo eh. Nang akala mo sa Lord na yun. Amen? Minsan nang akala mo, will na ng ating Panginoon yun. Pero hindi pa na. Amen? Amen. At minsan, meron talagang alam natin na mali na, choice pa rin natin. Amen? Gusto nyo bang ma-delete yun? Amen. Mahina. Amen. Amen. Gusto nyo ma-delete yun? Amen. Praise the Lord. Luke chapter 22 verse 42, saying, Father, it is your will. Take this cup away from me. Nevertheless, not my will, but yours be done. Amen. Nung nanalangin ba tayo na magkaroon ng asawa? Lord, nanalangin ka, Lord, siya na ba talaga yung mapapangasawa ko? Nag-pray ka ba o nung nakita mo lang, maganda, ito na yun. Mayaman, ito na yun. Ganun ba mga kapatid? Ang sabi nga ron sa Reels o baka maraming nakakano sa inyo dito sa Reels. Marami yung panahon ninyo sa Reels kaysa sa pagbabasa ng Biblia. Ha? Minsan choose pa natin si Reels Ang sabi doon, kapag ang asawang lalaki ay gwapo, tapos ang asawang babae, hindi mananampalataya to, hindi sa mananampalataya. Kapag ang asawang babae ay pangit, ang tawag doon, Bikot? Ginayuma. Kapag ang asawang babae ay maganda, at ang asawang lalaki ay pangit, ano tawag doon? Mayaman. Ha? Hindi. Diskarte tawag doon. Kapag ang mag-asawa ay parehong gwapo at parehong maganda, ano tawag doon? Itinadhana. Ayan. Kapag ang mag-asawa ay parehong pangit, ano tawag doon? No choice. Amen? No choice ka. Ha? Pero sa hindi mo na ng palataya, yun. Sa atin, choice mo na yun ang pangasawa mo ay nandiyan dyan na huwag ka na mag-choice ng iba. Amen. Amen? Sabi mo sa katabi mo, maswerte ka. Maswerte. There's no word as maswerte. You are blessed. Amen. Amen? Amen. The best thing to say in prayer is, Thy will be done. Amen. Wala akong pera, Lord, but Thy will be done. Amen. Amen? Ang kailangan ko, Panginoon, Thy will be done. Buti pang mga yun nandito sa Saudi Arabia, yung mga Muslim, lagi silang nag-i-inshallah. Inshallah. Kahit wala, inshallah pa rin. Inshallah yes, inshallah no. Dalawa yun Ako po natin, nasa middle yun. Pero mga kapatid, bilang Kristiyano, sabihin po natin, Lord, Thy will be done.
Kalooban mo, Panginoon, yung will mo, Lord, at hindi na yung will ko ang nasusunod. Amen. Hallelujah! Praise the Lord. We may observe two things about the will of God. Praise the Lord. If you want to obey the will of God and deny your own will, ito, deleting na to. It's either you have to put away something you like most and accept something you do not like. Ano ibig sabihin, mga kapatid? Minsan, mahirap talaga ilayo yung gusto mo. Yes. Napakahirap. Amen? Lord, gusto ko na magkalupa at bahay eh. Amen? Lord, bakit minsan pinapahintulutan mo na yung iniipon ko ay nadudukot ko pa? Amen? Baka mamaya wala kang tight sinoperi, kaya gano'n. Ha? Amen? Amen. Real talk. Yes. Amen. Utos na natin, Panginoon. Amen? Praise the Lord. Ano pa? Minsan, mga kapatid nagpipray ka naman, Lord, thy will be done. Pero ang sagot, wala pa rin hanggang ngayon. Lord, nasaan na yung will mo, Lord? Amen? Pero kung i-choose mo na yung tuhod mo, dahil yung battle mo, Lord, yung battle na to, hindi sa akin to, sa'yo to, Lord. Amen. Amen? Amen. Praise the Lord. It is impossible for you to yield in the will of God. Napakahirap bilang isang tao. Nakuha po natin? Amen. Yan po, kakulangan po ng faith yan. If you are not yielding into the will of God, kung nahihirapan po tayo. Amen? Hallelujah. If you are not willing to put away the things that you like most or accepting the things you don't like, sinabi ng John chapter 21 verse 18, katotohanan sinasabi ko sa inyo, nang ikaw ay bata pa at nagbibihis at ikaw ay lumalakad kung saan mo ibig. Yes? Yes. Amen. Ngunit pagtanda mo, iniunat mo ang iyong mga kamay at bibigkasan ka ng iba at dadalhin kung saan mo hindi mo ibig. Ano ibig sabihin? Meaning, unless you die. Yes. Doon po mai-stop ang choice natin. Amen. The time na babawiin ng Diyos yung buhay po natin, hindi ka na makakapamili, brothers and sisters. Naalala ko yung sinabi sa akin ng lola ko, Apo, kung ako may mamamatay, kahit na ibalot nyo na lang ako sa banig at itapon nyo ako sa dagat, hindi ko na alam yan. Yes. Mga kapatid, sa tao na namatay, wala ka ng choice doon. Kundi i-accept mo na lang kung ano yung gagawin sa'yo. Kung gagawin kang nakasimangot ng embalsamador, yun ang itsura mo talaga. Kung gagawin kang maganda ng embalsamador, yun ang itsura mo. Choice mo yun eh. Kung saan ka dadalhin, kung dadalhin ka kung susunugin ka, wala na. Amen. Kaya habang nabubuhay tayo, you make your own choice. Yung choice na hindi mo pagsisisihan balang araw. Di ba may kasabihan tayo mga Pilipino? Nasa huli ang pagsisisi. Amen. Yes. Bakit? Mali yung pinili mo nung una eh. Amen? Tayong mga mananampalataya, nasa tamang tao ba tayo ngayon? Amen. Nasa tamang pananampalataya ka ba ngayon? Amen. Nasa tamang Diyos ka ba ngayon? Amen. Yes. Nasa tamang Diyos ka, mga kapatid, ganun lang palakpak mo. Sabi mo sa katabi mo, gising. Hallelujah. In the other case, we don't need to die literally. Yes. Colossians chapter 3, verse 2 and 3. Praise the Lord. Set your mind on the things above, not on the things on the earth. For you died, and your life is hidden with Christ in God. As a Christian, we are ready to be dead. Amen. Or we are already dead. Sabihin mo sa tabi mo, bagong nilalang ka na pala. Born again ka na. Praise the Lord.
Sinong naging masaya dito nung may choice kang naging born again ka? Baka mamaya pag uwi mo ng Pilipinas, burn again ka na. Ha? Baka maging burn again na tayo. Ang dami niyan sa POJ, Pastor. Oo. Pagdating dito, ang init eh. Pagdating na altar ko. Pagdating sa ano, nagsisikalong na eh. Nakakalungkot, di ba? Amen? Na mi-misinterpret nila ang gawain ng ating Panginoon. Minsan, nakakasanayan na lang rin na scapegoat po nila ang gawain natin Panginoon. Which is not. Dapat, if you choose to obey the Word of God, and if you choose the work of the Lord, kailangan tayuan mo yun. Amen. Kasi ang pinag-uusapan natin dito, between life and death. At hindi lang literally, as well as spiritually. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. And in that way, Luke chapter 22 verse 42, saying, Father, if it is your will, take this cup. God is in the Gethsemane that time. Nung kukunin na siya mga patid ng mga sundalo. Amen? Sabi ng Lord, ay sabi ng Panginoong Hesus, sabi niya kung ito man ay kalooban mo sa kanyang physical. Yes. In humanity. In humanity, ayaw niya. Hindi niya choice yun. Hindi niya choice yung mahirapan. Ikaw mga kapatid, mapako ka lang, napakasakit na. Mag-aalala ka na, baka matetano ka pa eh. Eh, ang ating Panginoong Jesucristo, pinako siya. 2 kamay at paa, kasama pati paa. At hindi lang yun. Hindi pa sila nakontento. Binutasan pa ang kanyang tagiliran. Bakit? Hindi niya choice yun. Tingnan mo yung katabi mo, sapagkat yan ang Diyos ng Lord. Ikaw, ako, tayong lahat, ang Diyos ng Lord. Yes. Hallelujah. Tayong lahat ang pinili ng Panginoon. Ayaw niyang danasin yung saro sa totoo lang. Hallelujah. Kasi nasa flesh siya nun. Alam niya masakit. Ikaw, sumakit ka lang ang tiyan mo. Talagang yung matinding sakit na tiyan. Pag pugi-pugiit ka, kung natatilo ka, no? Bakit? Hindi mo kakayanin eh. Sakit lang ang tiyan mo. Pero siya, binutasan siya. Amen? Amen. Hallelujah. Luke chapter 22, verse 44. Hallelujah. And therein appeared, thank you. And therein appeared, Luke 22:42, 44. Dito na tayo. How did he pray this way? At nang siya'y nanglulumo at nanalangin siya ng lalong maningas at ang kanyang pawis ay naging gaya ng malalaking patak ng dugo na nagsisitulo sa lupa. The prayer is a battle. Minsan nagpe-pray tayo, matinding battle. Minsan ayaw ng flesh natin. Amen? Minsan nakikipag-ano po tayo, nakikipagbugno po tayo. Papanalangin natin, minsan tinatamad ka, you choose to sleep. Mas masarap pa matulog eh. Yes. Pero God, ang Panginoon hindi po nag-stop doon. Dahil sa paghihirap ng kanyang kalooban, lalo siyang nanalangin ng taimtim. Praise the Lord. Because this prayer is for you that your will may be done. Amen. Ano ibig sabihin? Brothers and sisters, nung lumuhod ang Lord sa Gethsemane, mga kapatid, ang nasa isip nun, hindi na yung sabi. Amen. Sabihin mo sa sarili mo, ako. Ibig sabihin, ikaw yung nasa isip ng ating Panginoon. Amen. Nung nasa Gethsemane. Grabe ang hinirap at dinanas ng ating Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hindi niya choice yun. Ayaw, nagre-resist yung laman niya. Because this kind of prayer is vital and important. That prayer is called the prayers of life and death. Every Christian or every choice that we make
That is the mainly about God and always between life and death. Praise the Lord. Dito po tayo magtatapos. Mark 10, 34-35. At siya'y kanilang inalimura. At siya'y luluraan. At siya'y hampasin. At siya'y papatayin. At pagkaraon ng 3 araw, ay babangon siyang uli. At nagsilapit sa kanya si Santiago at si Juan, ang mga anak na Zebedeo, na sa kanya ay nagsipagsabi, Guro, ibig namin iyong gawin sa amin ang anumang aming hingin sa iyo. Ano ibig sabihin? Nag-insist pa yung 3. Si John, si James, nag-insist pa sila na kung ano man gagawin nila sa'yo, dapat sa amin na lang nila gawin. Pero hindi. Yung flesh ng Lord, ayaw niyang gawin sa kanya. But in God, in the heavenly realm of yung pagka-Diyos ng ating Panginoong Jesucristo, gagawin niya yan. Because that is His will. Amen. Kahit na masaktan, makita niyo yung kanyang flesh na nasasaktan at nahihirapan. Bakit? Iba na yung nasa isip ng flesh niya that time. Kaya sinabi niya habang hawak-hawak niya yung cross at ang sinabi ng babae, ang sinabi sa kanya ng babae, binigyan siya ng towel at pinuna sa kanya. Ang sinabi ng babae, huwag mo akong iyakan. Bakit? Tapos na, tatapusin ko na. Hindi na yung will ko. It is not my will, but thy will be done. Ano ibig sabihin? And at that time and at that moment, pagkatapos mga kapatid, ang sinabi ng ating Panginoon, it is finished. Ano ibig sabihin? Diyos ka ng Lord! Amen. You are chosen by God! Jesus. Hallelujah!